Mapagpalang araw po muli madlang listeners. Ako po muli si Miss J.A. na muli maghahandog sa inyo ng isa na namang maganda at nakakakilig na kwento. Sana po'y magustuhan niyo ang kwentong ito at kapulutan ng aral. Maraming salamat! Simulan na natin ang kwentuhan. Ma'am, final boarding call na po para sa flight papuntang Dubai. Mahigpit na hinawakan ni Hiraya ang hawakan ng kanyang maleta habang nakatayo sa gitna ng departure area. Paulit-ulit niyang tinitignan ang entrance. Bawat lalaking naka-Amerikana ay inaakala niyang silakan. Bawat tunog ng mensahe sa telepono ay inaasahan niyang sasabihin itong malapit na ito. Ngunit 10 minuto na lamang bago magsara ang boarding gate, wala pa rin ang kanyang asawa. Matagal nilang pinagplanuhan ang bakasyon. Sabi ni Lakan, kailangan daw nilang lumayo muna sa trabaho at muling maglaan ng oras sa isa't isa. Iyon ang pinanghawakan ni Hiraya. Sa loob ng 14 na taon ng kanilang pagsasama, nasanay siyang laging pangalawa sa tungkulin ng asawa. Kapag may dinner sila, biglang may emergency meeting. Kapag anibersaryo nila, may provincial inspection. Kapag may sakit siya, may budget hearing. Hindi siya nagreklamo. Naniniwala siyang bahagi iyon ng pagsuporta sa isang taong may malaking responsibilidad. Ngunit sa mga nakaraang buwan, mas lumala ang pagiging malamig ni Lakan. Hindi na siya nito hinahalikan bago umalis. Bihira na rin silang kumain na magkasabay. Kapag natutulog sila, nakatalikod ito at yakap ang telepono. Inisip ni Hiraya na pagod lamang ang asawa. Kaya nang alokin siya nitong magbakasyon, naniwala siyang may pag-asa pang maibalik ang dating lambi. Muling tumunog ang kanyang telepono. Mula kay Lakan ng mensahe, napalitan ng ginhawang kaba niya. Ngunit nang mabasa niya yon, tila may malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang katawan. Huwag ka na mag-alala, mahal. Hindi ako sasama sa biyahe niya. Pagkalis niya sa atin ang buong gabi, nakabook na ang suite. Miss na kita, amihan. Hindi makagalaw si Hiraya. Nakatitig lamang siya sa pangalan, amihan. Makalipas ang ilang segundo, biglang nawala ang mensahe. Binura iyon ng sender. Ngunit bago tuluyang mawala, nakapag-screenshot si Hiraya. Agad sumunod ang panibagong mensahe. Hiraya, pasensya na. May emergency meeting. Hindi ako makakasama. Ituloy mo na lang ang biyahe, bawi ako pag-uwi mo. Ma'am? Napatingin siya sa airline staff. Isasara na po yung gate. Sasakay pa po ba kayo? Tumingin si Hiraya sa kanyang boarding pass. Isang bahagi niyang gustong sumakay. Lumayo. Magpanggap na wala siyang nabasa. Ngunit may mas malakas na bahagi sa kanyang loob na humihingi ng katotohanan. Hindi na po. Mahinang sabi niya. Ma'am, non-refundable po yung ticket. Alam ko. Sigurado po kayo? Pinunasan ni Hiraya ang luhang hindi niya namalayan tumulo. Hindi po ako sigurado sa maraming bagay ngayon. Pero sigurado kung hindi ako sasakay. Habang hinihila niyang maleta palayo sa gate, tinawagan niyang matalik na kaibigan. Hiraya? Masayang bati ni Mayumi. Nasa eroplano ka na? Hindi agad nakasagot si Hiraya. Hiraya! Mayumi. Nabasag ang boses niya. Ano nangyari? May ibang babae sila ka na. Natahimik ang kaibigan. Nasaan ka? Nasa airport. Huwag kang umuwi na mag-isa, ha? Gusto kong makita siya. Hindi ngayon. Hindi habang ganyan yung kalagayan mo. Gusto kong tanungin kung bakit. At sa tingin mo ba, magiging tapat siya ngayong nahuli mo? Napahawak si Hiraya sa dibdib. Parang hirap siyang huminga. Hindi ko alam ang gagawin ko. Pumunta ka rito, magkasama nating iisipin. Mayumi. Oh, bakit hindi ako sapat? Mariing sumagot si Mayumi. Huwag mong simulan sa tanong na yan. Pero hindi ka niloko dahil kulang ka. Niloko ka dahil may pinili siyang gawin na alam niya makakasakit sa'yo. Napatakip ng bibig si Hiraya habang umiiyak. Pumunta ka rito. Malumanay na sabi ni Mayumi.
Hindi mo kailangang ayusin ang buong buhay mo ngayong gabi. Kailangan mo lang makarating sa lugar na ligtas ka. Nang makarating si Hiraya sa bahay ni Mayumi, agad siyang niyakap ng kaibigan. Doon tuluyang bumigay ang lahat ng pagpipigil niya. Ginawa ko naman ang lahat eh. Hagulgol niya. Sinuportahan ko siya. Iniwan ko trabaho ko. Hindi ko siya pinilit mamili sa pagitan ko ng karir niya. Hinayaan siya ni Mayuming umiyak. Baka napabayaan ko siya. Hiraya. Baka naging boring ako. Baka hindi na ako kasing ganda nung una. Hiraya, tumingin ka sa akin. Dahan-dahang tumingala si Hiraya. Ang pagtataksil ay hindi resulta ng kulang na ganda, kulang na lambing o kulang na pagsisilbi. Maraming problemang maaring pagdaanan ng mag-asawa. Pero may pagpipilian silang mag-usap, humingi ng tulong o maghiwalay ng maayos. Pinisil ni Mayumi ang kanyang mga kamay. Hindi kailanman tamang sagot ng panloloko. Gusto kong umuwi. Sigurado ka? Gusto kong malaman kung nasan siya. Nagalok si Mayuming samahan siya ngunit tumanggi si Hiraya. Ayaw niyang gawing mas malaking eksena ang pagharap. Pagdating niya sa kanilang bahay, wala ang sasakyan ni Lakan. Tahimik ang buong lugar. Pumasok siya sa kanilang kwarto. Bukas ang aparador ng asawa. Walang paborito nitong itim na Amerikana. Wala rin ang mamahaling relo na sinusuot nito kapag may espesyal na okasyon. Sa banyo, may naamoy siyang pabango. Matamis, pambabae, hindi yun kanya. Nang buksan niyang maliit na basurahan, nakita niyang gusot na resibo mula sa isang mamahaling hotel. Presidential Suite. 2 bisita. Ang petsa ay gabing yon. Napaupo si Hiraya sa malamig na sahig. Sa isip niya, bumalik ang mga laala nung bago pa lamang sila. Isang maliit na apartment, isang lumang electric fan, isang kama na tumutulo ang bubong kapag umuulan. Hiraya, sabi noon ni Lakan habang naglalagay sila ng palanggana sa sahig. Pangako, bibigyan kita ng bahay na hindi pinapasok ng ulan. Tumawa siya noon. Kahit maliit ang bahay, ayos lang. Basta hindi tayo papasukin ng pagsisinungaling. Niyakap siya ni Lakan. Hindi kita lolokohin. Napapikit si Hiraya. Ang bahay na hindi tinatagos ng ulan ay napuno naman ng kasinungalingan. Bandang 3:00 ng madaling araw, narinig niyang pagbukas ng gate. Pumasok si Lakan na tila pagod, ngunit maayos sa buhok at mabango ang damit. Nagulat ito na makita siya sa kusina. Hiraya? Tahimik siya nakaupo sa hapag. Akala ko nasa Dubai ka. Kanseladong biyahe ko. Bakit hindi ba sinabi? Dahil gusto kong malaman kung saan ka pupunta kapag akala mong wala ko. Nawala ang kulay sa mukha ni Lakan. Anong ibig mong sabihin? Inilapag ni Hiraya ang resibo. Tinignan niyo ng asawa bago bahagyang tumawa. Resibo lang kung ano nang iniisip mo. Para kaninong mensahe? Anong mensahe? Ipinakita niya ang screenshot. Tumigas ang panga ni Lakan. Maling send, alam ko. Work message yun. Tinatawag mong mahal ang katrabaho mo? Inside joke. At namimiss mo siya? Hiraya, huwag kang magdrama, pagod ako. Napatawa siya, ngunit puno iyon ng sakit. Drama? Tumayo siya. 14 na taon ako natahimik. Inintindi ko lahat ang dahilan mo. Tinanggap ko mga gabing wala ka, ang mga anibersaryo na kalimutan mo, ang mga hapunan lumalamig sa mesa. Lumapit siya sa asawa. Pero ngayon nakita ko nagsisinungaling ka. Ako pa nagdadrama? Wala akong ibang babae. Sabi mo hindi mo mahal si Amihan. Hindi agad nakasagot si Lakan. 1 segundo, 2, 3. Sapat na yon. Dahan-dahang tumango si Hiraya. Salamat. Para sana. Dahil sa katahimikan mo, nakuha kong sagot. Hinawakan ni Lakan ang kanyang braso. Huwag kang gagawa ng bagay na ikakasira ng pangalan ko. Tumingin siya sa kamay nito. Bitawan mo ko, Hiraya, ang unang inisip mo'y pangalan. Hindi ang sakit ang ginawa mo sa akin. Binitiwan siya ni Lakan. Hindi mo alam yung pressure na dala ko. At hindi mo alam ang bigat ng pag-uwi sa bahay na biglang hindi natahanan.
Kinabukasan, nag-impake si Hiraya. Hindi niya kinuha mga mamahaling alahas o designer bags sa regalo ng asawa. Ang inilagay niya lamang sa maleta ay ilang damit, personal na dokumento, lumang album, laptop at isang halamang santal. Bakit pati halaman? Tanong ni Mayumi nang sunduin siya. Magkasama naming tinanim to nung unang taon ng kasal. Hindi ba mas masakit tignan? Hindi kasalanan ng halaman ang ginawa niya. Makalipas ang ilang araw, pansamantalang nanirahan si Hiraya sa guest room ni Mayumi. Halos hindi siya kumakain. Kapag gabi, tinitignan niya ang telepono at hinihintay ang mensahe ni Lakan. Minsan galit ang mensahe nito. Umuwi ka na, pinapalaki mo lang ang problema. Minsan naman ay malambing. Pag-usapan natin to, huwag masayangin yung 14 na taon natin. Ngunit wala ni isang mensaheng nagsasabi. Patawad, nasaktan kita. Inaamin kong nagkamali ako. Isang umaga, naabutan siya ni Mayuming nakaupo sa sahig at yakap ang tuhod. Hindi ka pa natutulog? Isang oras lang. Umupo ang kaibigan sa tabi niya. Gusto mo bang umiyak? Ubus na yata ang luha ko. Hindi na uubos yan, nagpapahinga lang. Napangiti ng kaunti si Hiraya. Inilapag ni Mayumi ang laptop sa harapan niya. May nalaman ako tungkol kay Amihan. Ayoko muna makita. Hindi lang tungkol sa affair. Napatingin si Hiraya. Si Amihan ang namamahala sa procurement at infrastructure projects ng kagawaran. So, may 3 rural health centers na fully paid at reported as completed. Binuksan ni Mayumi ang mga larawan. Sirang pader, walang kagamitan, walang maayos na kama, kupas sa kisame. Magkanong budget? Tanong ni Hiraya. Mahigit 50 milyon lahat. Para sa mga ganyang gusali? May mga supplier na bagong rehistro, magkakaparehong address, posibleng shell companies. Anong connection nila kan? Final approval niya ang release ng pondo. Napaupo na maayos si Hiraya. Baka hindi niya alam. Hiraya, posible naman. Maraming dokumentong pinipirmahan ng isang kalihim. Posible. Tahimik niyang tinignan ng isang larawan. May matandang lalaking nakahiga sa sahig dahil walang bakanteng kama. May batang pinapaypayan ng ina. May buntis na nakaupo sa sirang bangko. Naalala ni Hiraya ang kanyang ama. Namatay ito nung 17 taong gulang siya dahil walang oxygen at ambulansya sa health center ng kanilang bayan. 2 oras sila naghintay ng tulong. Hindi dumating. Mayumi, hanapin natin ang totoo. Sigurado ka? Kung relasyon lang nila, personal na sugat yon. Muling tinignan ni Hiraya ang mga larawan. Pero kung pati pera para sa gamot at ospital ay ninakaw nila, hindi na lamang ako niloko. 1 linggo lumipas nang makatanggap si Hiraya ng mensahe mula sa hindi kilalang numero. Ako si Bayani, si Katuna, asawa ni Amihan. Kailangan nating mag-usap. Ipinakita niya yon kay Mayumi. Baka naman patibong, sabi ng kaibigan. Paano kung may alam siya? Nagkasundo silang magkita sa isang publikong cafe. Umupo si Mayumi sa kabilang mesa bilang pag-iingat. Dumating si Bayani ng eksaktong 2:00. Simple ang suot itong puting polo at maong. May bahagyang puyat sa mukha, tila ilang araw nang hindi nag-aahit. Tumayo ito na makita si Hiraya. Ginang marasigan. Hiraya na lang. Bayani. Umupo sila. Walang nagsalita agad. Pareho silang tila naghahanap ng tamang paraan upang simulan ang pinakamasakit na pag-uusap ng buhay nila. Si Bayani ang unang nagsalita. Pasensya na sa biglaang mensahe. Paano mo nakuha ang numero ko? Nasa lumang invitation ng kagawaran. Ikaw yung emergency contact nila kan. Mapait nang ngumiti si Hiraya. Emergency contact. Pero kapag nasisirang pagsasama, ibang tao yung tinatawagan niya. Napayo ko si Bayan. 3 buwan na ako naghihinala. Ako, 1 linggo pa lang. May mga gabing hindi umuwi si Amihan. Kapag tinatanong ko, sinasabi niyang may inspection. Pareho sila ng dahilan. Minsan, may nakita kong cufflink sa sasakyan niya. Kailangan? May initials. Kumuha si Bayani ng maliit na pouch at nilabas ang cufflink. LM. Napasara ng mga mata si Hiraya.
Bagamat alam na niyan totoo, iba pa rin ang sakit kapag may pisikal na patunay. May isa pa, sabi ni Bayani. Inalabas ito ang flash drive. Ano yan? CCTV footage mula sa parking building ng opisina. Paano mo nakuha? Consulting engineer ako ng maintenance contractor. May incident kaya nireview namin ang recordings. Anong makikita rito? Tumingin si Bayani sa tasa ng kape. May bagay na sana hindi ko nakita. Magkasama sila. Tumango ito. Hindi lang isang beses. Tahimik na kinuha ni Hiray ang flash drive. Bakit mo binibigay sa akin? Dahil kung ako lang yung magsasalita, sasabihin nilang selos lamang ito ng asawa. At kung ako? Kapag pareho tayong may ebidensya, hindi nila madaling mababaliktad ang kwento. Hindi kita kilala. Hindi mo kailangang magtiwala agad. Tumingin ito ng diretso sa kanya. Pero may pareho tayong pinagdaraanan. Pareho tayong niloko ng mga taong pinaglaban natin. Bahagyang napailing si Hiraya. Hindi tayo tanga. Napatingin si Bayani. Nagtiwala lang tayo. Sa unang pagkakataon, bahagyang lumambot ang mukha nito. Tama ka. Hindi na malaya ni Hiraya na kanina pa palang mahigpit ang pagkakahawak niya sa baso ng tubig. Napansin niyo ni Bayani. Baka mabasag. Agad niyang binitiwan ang baso. Pasensya na. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Parang lahat yata kailangan kong ihingi ng tawad itong mga nakarang araw eh. Hindi dapat. Anong ibig mo sabihin? Hindi mo kailangang humingi ng tawad dahil nasaktan ka. Sandaling napatitig si Hiraya sa kanya. Hindi pa niya kilala si Bayani. Ngunit sa unang pagkakataon, mula nang matuklasan ng pagtataksiya, may taong nakatingin sa kanyang sakit nang hindi siya minamadaling tumigil sa pag-iyak. Nagpasya sina Hiraya, Bayani at Mayumi na bisitahin ng mga health center na sinasabing natapos na. Sa unang biyahe nila, halos 5 oras ang biyahe. Si Bayani ang nagmaneho. Nasa passenger seat si Mayumi habang nasa likod si Hiraya. Tahimik ang unang oras. Paminsan-minsan ay tumitingin si Bayani sa rearview mirror. Okay ka lang? Tanong nito. Oo. Sigurado? Bakit naman? Kanina ka pa nakahawak sa tiyan mo. May motion sickness lang ako. Agad itong binangalan ng takbo. May gamot ako sa glove compartment. Hindi ko kailangan. May plastic bag din. Hindi ako nasusuka. Makalipas ang 10 minuto, pinahinto ni Hiraya ang sasakyan. Pagkababa niya, agad siyang napahawak sa puno at nagsuka. Tahimik na bumaba si Bayani. Hindi ito nagtawanan o nagkomento. Inabutan lamang siya ng tubig at panyo. Sinabi ko na sa'yo. Sabi ni Hiraya matapos magmumog. Hindi ako magsasabing sinabi ko na. Kakasabi mo lang. Technically, sinabi ko hindi ko sasabihin. Napatingin siya dito. May bahagyang ngiti sa labi ni Bayani. Sa kabila ng hiya, natawa si Hiraya. Iyon ang una niyang tawa sa loob ng 1 linggo. Nang bumalik sila sa kotse, inalok ni Mayumi si Hiraya na umupo sa harap. Hindi, sabi ni Bayani. Ako na lang sa likod, ikaw yung magmaneho. Bakit ako? Dahil kapag ako yung nagmamaneho, baka masakwa ulit siya. Hindi ikaw yung dahilan, sagot ni Hiraya. Pero ayokong sumugal. Nagpalit sila ng pwesto. Naupo si Bayani sa tabi ni Hiraya sa likod. Iniabot nito ang maliit na candy. Luya, may dala kang ganito palagi? Hindi naman. Binili ko sa gas station habang nasa banyo ka. Napatingin si Hiraya sa kanya. Hindi mo naman kailangan gawin yun. Alam ko. Bakit mo ginawa? Dahil nahihilo ka. Simple lamang ang sagot. Walang kahulugan. Walang pagpapakitang gilas. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakaramdam si Hiraya ng init sa dibdib. Pagdating nila sa unang bayan, sinalubong sila ng isang midwife. Pasensya na po sa kalagayan ng klinik, sabi ni Aling Belen. May renovation daw po kasi. Tumingin si Bayani sa paligid. May ginawa bang structural work? 2 trabahador lang po dumating, 3 araw. Lumapit si Bayani sa pader at kinatok yun. Pininturahan lang. Pero sa report, sabi ni Mayumi, completed yung bagong treatment wing. Napailing ang midwife.
Wala po kaming bagong treatment wing. Sa sulok, may batang nakahiga sa kandungan ng ina. Namumutla ito. Lumapit si Hiraya. Anong sakit niya? Dengue raw po. Pinapunta kami sa provincial hospital pero wala kaming pamasahe. Walang ambulansya? Sira po. Hindi ba may budget para sa bago? May tarpaulin nga po pero walang dumating. Lumuhod si Hiraya sa harap ng bata. Anong pangalan mo? Ligaya po. Matapang ka ba, Ligaya? Bahagyang tumango ang bata. Dadaling ka namin sa ospital. Wala po kaming pera, sabi ng ina. Hindi perang kailangan mong isipin ngayon. Agad inay si Bayani ang sasakyan. Habang nasa biyahe, nakasandal si Ligaya sa balikat ni Hiraya. Tahimik na minamaneho ni Bayani ang sasakyan, ngunit panapanahong tumitingin sa salamin. Humihina ang bata, sabi ni Hiraya. Malapit na tayo, bilisan mo. Madulas ang kalsada. Bayani! Hiraya, makakarating tayo, pero kailangan nating makarating ng ligtas. Matatag ang tinig nito, hindi galit, hindi rin malamig. Iyon ang tinig ng taong kayang manatiling kalmado kahit natatakot. Nang makarating sila sa ospital, agad na ipasok si Ligaya sa ER. Sa labas, tahimik na umiiyak si Hiraya. Umupo si Bayani sa tabi niya. Pagiging okay siya. Paano kung hindi tayo dumating? Hindi nakasagot si Bayani. 18 milyon ang budget ng health center na yon. Patuloy niya. Saan napunta? Sa hotel, alahas, sasakyan. Hiraya, namatay ang tatay ko sa ganitong lugar. Napatingin si Bayani. Walang oxygen, walang ambulansya. Hindi siya umabot sa ospital. Pasensya na. Hindi ko kailangan ng awa. Hindi awang nararamdaman ko. Ano? Galit eh. Tumingin ito sa pintuan ng ER. Galit dahil may mga taong ginagawang negosyo ang buhay ng mahihirap. Tahimik silang napaupo. Maya-maya, inilapit ni Bayani ang bote ng tubig. Uminom ka muna. Ayoko. Hindi ka makakalaban kung ikaw naman yung magkakasakit. Napatingin si Hiraya. Mahilig ka bang mag-utos? Kapag matigas ang ulo ng kasama ko, ilang araw pa lang tayo magkakilala. Sapat na yon para malaman kung matigas ang ulo mo. Sa kabila ng bigat ng kanilang nararanasan, bahagyang napangiti si Hiraya. At sa simpleng ngiting yon, may kung anong gumaan sa mukha ni Bayani. Makalipas ang ilang araw, inimbitahan ni Bayani sina Hiraya at Mayumi sa kanyang maliit na bahay upang tignan ang mga dokumentong nakita niya sa lumang gamit ni Amihan. Pagdating nila, may naamoy na usok. May nasusunog? Tanong ni Mayumi. Mabilis na tumakbo si Bayani patungo sa kusina. Pagbalik niya, hawak nitong kawaling may sunog na pritong isda. Dinner, sabi niya. Napatakip ng bibig si Hiraya upang pigilan ng tawa. Tawagin mo na lang yung smoked fish, biro ni Mayumi. May kanin pa. Pagtatanggol ni Bayani. Sunog din ba? Hindi. Binuksan nito ang rice cooker. Hilaw pang kanin. Doon tuluyang natawa si Hiraya. Hindi pigil, hindi bilit. Napatingin sa kanya si Bayani. Tila sandaling nakalimutan ang sunog na pagkain. Ano? Tanong niya nang mapansin ang tingin nito. Wala. Bakit ka nakatingin? Mas maganda ka palang tumawa kaysa umiyak. Biglang natahimik ang kusina. Umubos si Mayumi. Lalabas muna ako ha. Bibili ako ng pagkain. May pagkain dito, sabi ni Bayani. Hindi ko gustong malason. Nang umalis si Mayumi, naiwan si Hiraya at Bayani sa kusina. Pasensya na, sabi ni Bayani. Para saan? Doon sa sinabi ko. Hindi naman masama. Baka isipin mong hindi ko iniisip. Tubango ito. Okay. Tahimik nilang inalis ang sunog na isda. Marunong ka bang magluto? Tanong ni Bayani. Konti. Pwede mo ba akong turuan? Ngayon? Sayang mantika. Napailing si Hiraya ngunit naghanap ng itlog sa refrigerator. Scrambled eggs muna. Mahirap ka pang pagkatiwalaan sa isda. Masakit. Katotohanan. Habang nagluluto, napansin ni Hiraya ang maliliit na picture frame sa ibabaw ng ref.
Mga larawan ni Bayan at Amihan nung masaya pa sila. Wedding picture, bakasyon, birthday. Hindi mo pa inaalis, sabi niya. Sumunod ang tingin ni Bayan. Hindi ko pa kaya. Akala ko galit ka sa kanya. Galit ako sa ginawa niya. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng alaala namin ay peke. Tumahimik si Hiraya. Ikaw, tanong ni Bayan. Itinapon mo na ba yung mga larawan niyo? Hindi. Bakit? Dahil minahal ko siya noon. Dahan-dahan tumango si Bayan. Hindi kahihiyan yun. Napatingin siya rito. Pareho tayo ng sinabi. Baka pareho lang tayong maraming kailangang ipaalala sa sarili. Nang maluto ang itlog, sabay nilang inilagay iyon sa mesa. Hindi nasunog, sabi ni Bayan. Dahil ako yung nagluto. Team effort. Tagahawak ka lang ng plato. Mahalaga rin yun, no? Nang bumalik si Mayumi na may dalang pagkain, naabutan niya silang nagtatawanan sa kusina. May namiss ba ako? Tanong nito. Sinigurado lang naming hindi ka magugutom. Sagot ni Hiraya. Ngunit habang kumakain sila, napansin ni Mayumi ang paraan ng pagtingin na Bayani kay Hiraya. Hindi yung tingin na lalaking naghahanap agad ng kapalit. Mas maingat yun. Mas tahimik. Parang may damdaming ayaw nitong pangunahan. Dahil sa dami ng dokumentong kailangan suriin, naging madalas ang pagkikita ni Hiraya at Bayani. Minsan sa bahay ni Mayumi, minsan sa balita opisina ni Bayani, minsan sa cafe na bukas hanggang madaling araw. Sa bawat pagkikita, may bago silang natutuklasan. May mga pirma sa completion report kahit hindi tapos ang gusali. May presyong 3 beses na mas mahal kaysa karaniwang halaga. May mga supplier na pagmamay-ari pala ng magkakamag-anak ni Amihan. Isang gabi, nakatulog si Hiraya sa mesa habang nagbabasa ng kontrata. Nang magising siya, may kumot na nakatakip sa kanyang balikat. Nasa kabilang mesa si Bayan, tahimik na nagtitipa. Anong oras na? Tanong niya. 3:00. Bakit hindi mo ako ginising? Kailangan mo ng tulog. Ikaw, kailangan ko matapos ang structural comparison. Napansin ni Hiraya ang tasa ng kape sa tabi nito. Pang-ilan mo na yan? 3. Kaya ka hindi natutulog eh. Tumayo siya at kinuha ang tasa. Hoy, tubig na lang. Huwag ka magutos. Kapag matigas ang ulo ng kasama ko. Napangiti si Bayan. Ginagamit mo na laban sa akin ang linya ko ah. Deserve mo. Pumunta si Hiraya sa kusina at nagpainit ng gatas. Inilagay niya yon sa tasa at inabot kay Bayan. Ano to? Gatas. Hindi ako bata. Hindi rin gamot ang kape. Tinanggap yon ni Bayan. Salamat. Tahimik silang nagtrabaho. Maya-maya, nagsalita si Bayan. Bakit mo iniwan ang interior design? Napahinto si Hiraya. Hindi ko naman tuluyang iniwan. Pero hindi ka na nagtrabaho. Palipat-lipat kami noon dahil sa posisyon ni Lakan. Sabi niya mas kailangan niya akong kasama sa mga events. Gusto mo ba yon? Nung una. At kalaunan? Tinanong ko minsan kung pwede akong bumalik sa design firm. Sabi niya baka mapabayaan ko yung mga obligasyon ko bilang asawa ng kalihim. Obligasyon? Mga dinner, charity events, pag-entertain sa mga bisita, pag-ayos ng bahay. At anong pangarap mo? Tumingin si Hiraya sa mga papel. Gumawa ng mga espasyong may pakiramdam ng tahanan. Hindi ba yun ang ginawa mo sa bahay niyo? Maganda ang bahay. Hindi yun yung tinanong ko. Natigilan siya. Hindi naging tahanan. Hindi agad nagsalita si Bayan. Baka panahon nang gumawa ka ng espasyong para naman sa sarili mo. Sabi nito, sa edad kong ito? Anong problema sa edad mo? Parang ang dami nang lumipas. Hindi naman rin ang pangarap na kapag na-miss mo, wala nang susunod. Napangiti siya. Engineer ka ba talaga? Ang dami mong linya. Kapag puyat lang. Kapag umaga, puro semento at bakal. Muli sila natawa. Nang gabing yun, hindi lamang mga dokumento ang natuklasan ni Hiraya. Naalala rin niya ang bahagi ng sariling pagkatao na matagal niyang isinantabi. At hindi alam ni Bayani, ngunit ang simpleng tanong nito tungkol sa kanyang pangarap, ang unang nagpaalala sa kanya na may buhay pa siya matapos ang pagiging asawa ni Lakan.
Isang araw, ipinatawag ni Lakan si Hiraya sa kanilang dating bahay. Nagpunta siya dahil pinangako nitong pag-uusapan nila na maayos ang legal separation. Pagdating niya, nakahain ang paborito niyang pagkain. May mga kandila, may bulaklak, parang anniversary dinner. Upo ka, sabi ni Lakan. Hindi ako nagpunta para makipag-date. Hindi ba pwedeng kumain muna tayo? Sabihin mo na yung kailangan mo sabihin. Inalapag ni Lakan ang folder sa mesa. Settlement. Binuksan yon ni Hiraya. May bahay, sasakyan, malaking halaga ng pera. Monthly allowance? Binabayaran mo ko? Sinisigurado kong magiging komportable ka. Sa kapalit ng katahimikan? Huwag natin gawing iskandalong personal na problema. Personal pa rin ba kapag may nawawalang pondo sa mga health center? Nanigas sa mukha ni Lakan. Sino nagsabi sa'yo? Hindi mahalaga. Si Bayani? Hindi sumagot si Hiraya. Lumapit si Lakan. Palagi ba kayong magkasama? May kaugnayan ba yun sa usapan? May relasyon ba kayo? Napatawa si Hiraya sa kawalan ng paniniwala. Ikaw ang huling may kabit, pero ako yung tinatanong mo. Alam ko mahina loob ni Bayani. Posibleng ginagamit ka lang niya para makaganti kay Amihan. Huwag mong gamitin ng ibang tao para takasan ang kasalanan mo. Hindi mo siya kilala. At kilala ba kita? Natahimik si Lakan. Iyon ang pinakamasakit na tanong. 14 na taon silang magkasama. Ngunit ngayon ay hindi na sigurado si Hiraya kung kailan nagsimulang maging estranghero ang asawa. Itinulak niya pabalik ang folder. Hindi ko tatanggapin. Pag-isipan mo. Hindi ko kailangan ng bahay o pera na maaaring galing sa pondong dapat sana'y nagligtas ng buhay. Huwag kang magmalinis. Hindi ako nagmamalinis. Natatakot ako. Ano? Natakot akong baka minahal kong isang taong kaya palang tumingin sa batang may sakit at makita lamang ang pagkakataong kumita. Nagdilim ang mukha ni Lakan. Marami akong kayang gawin para protektahan ang posisyon ko. Huwag mo kong takutin. Hindi ito banta. Babala ito. Tumayo si Hiraya. Nung wala ka pang kapangyarihan, ako nakakita ng lahat ng takot mo. Alam kong sa likod ng yabang mo, natatakot kang mawalan lahat. Lumapit siya sa pintuan. Pero ikaw rin ang dahilan kung bakit mawawala yon. Paglabas niya, nanginginig ang mga tuhod niya. Sa labas ng gate, nakaparadang sasakyan ni Bayani. Nakasandal ito sa pinto. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Hiraya. Sinabi ni Mayumi na pupunta ka rito. Hindi ko kailangan ng bantay. Alam ko. Bakit ka nandito? Dahil hindi ako mapakali. Napatingin siya dito. May ginawa ba siya? Tinakot lang ako. Agad tumigas sa mukha ni Bayani. Ano sinabi? Marami raw siyang kayang gawin. Pupunta tayo sa abogado. Bayani, ano? Pwede bang wag muna tayo mag-usap tungkol sa kaso? Tumango ito. Anong kailangan mo? Napatingin si Hiraya sa kalsada. Gusto kong kumain ng taho. Taho? Oo. Sa ganitong oras? Hindi ba pwedeng yun muna yung problema natin? Bahagyang umiti si Bayani. Pwedeng-pwede. Naganap sila ng naglalako ng taho sa isang malapit na parke. Umupo sila sa bangko, parehong may hawak na plastik na baso. Masarap? Tanong ni Bayani. Sobra. Hindi ko maintindihan kung bakit. Dahil hindi ka marunong sumaya. Engineer ako. Masaya ako kapag tama ang sukat. Natawa si Hiraya. Maya-maya, napansin niyang may konting arnibal sa gilid ng labi ni Bayani. May dumi ka. Saan? Diyan. Pinunasan niya yon gamit ang tissue. Pareho silang natigilan. Napakalapit ang mukha nila sa isa't isa. Agad na umatras si Hiraya. Pasensya. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Ngunit sa buong biyahe pa uwi, kapwa nila iniwasang pag-usapan ng sandaling yon. Pareho nilang alam na may unti-unting nababago at pareho rin silang takot na bigyan iyon ng pangalan. Habang lumalalim ang investigasyon, lalong naging abala si Hiraya. Minsan ay nakakalimutan niyang kumain. Isang hapon, nawalan siya ng malay habang nasa archive room kasama si Bayani. Hiraya! Nagising siyang nakahiga sa sofa ng klinik.
Nasa tabi niya si Bayani, bakas ang pag-alala sa mukha. Ano nangyari? Nahimatay ka. Okay lang ako. Hindi ka okay. Pagod lang. 2 araw ka pa lang, hindi kumakain ng maayos. Sino nagsabi? Si Mayumi. Napapikit si Hiraya. Hindi niya kailangan sabihin sa'yo. Bakit naman? Dahil hindi mo ko responsibilidad. Hindi kita tinutulungan dahil responsibilidad kita. Anong ibig mo sabihin? Huminga ng malalim si Bayani. Kapag may taong mahalaga sa'yo, hindi mo kailangang hintayin maging responsibilidad mo bago alagaan. Natahimik si Hiraya. Napansin ni Bayani ang sinabi at agad itong tumingin sa ibang direksyon. Ang ibig kong sabihin, mahalaga ka bilang kasama sa investigasyon. May kung anong bahagyang bumigat sa dibdib ni Hiraya. Hindi niya maintindihan kung bakit tila nanismaya siya sa paglilinaw nito. Maya-maya, inabot ni Bayani ang lalagyan ng lugaw. Kumain ka. Hindi ako gutom. Hindi tanong yon. Masungit ka. Mas gusto kong masungit kaysa daling ka ulit sa klinik. Kinuha ni Hiraya ang kutsara. May luya. Pinatanggal ko sana pero sabi ng tindera mabuti raw sa katawan. Hindi ko gusto yung luya. Alisin mo. Isa-isang inalis ni Bayani ang maliliit na hiwa ng luya sa lugaw. Napatingin si Hiraya sa ginagawa nito. Ako na, magpahinga ka. Hindi mo naman kailang Hiraya. Ano? Bakit hirap na hirap kang tumanggap ng tulong? Napayuko siya. Dahil kapag nasanay ako may tumutulong, baka masaktan lang ako kapag nawala. Napatigil si Bayani. Dahan-dahan itong ibinaba ang kutsara. Hindi lahat ng tumutulong ay umaalis. Hindi ka sigurado. Hindi. Tumango ito. Pero hindi rin tamang mabuhay ka lagi handang iwan. Napuno ng luha ang mga mata ni Hiraya. Hindi siya niyakap ni Bayani. Hindi nito siya hinawakan ng walang pahintulot. Tahimik lamang itong naupo sa tabi niya habang kumakain siya. At minsan, iyon ang pinakamalaking uri ng pag-aaruga. Ang manatili ng hindi pinipilit ayusin agad ang sakit. Dumating ang unang malaking pagtatalo ni Hiraya at Bayani nang matuklasan ni Bayani na lihim na nakipagkita si Hiraya sa isang dating supplier ng kagawaran. Mapanganib ang supplier at may koneksyon sa mga tauhan ni Lakan. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Galit na tanong ni Bayani. Nakuha ko naman yung kailangan nating impormasyon. Hindi yun ang punto. Anong punto? Pwede ka mapahamak. Hindi ako bata. Hindi ko sinabing bata ka. Pero kung umasta ka, parang kailangan ko humingi ng pahintulot sa'yo. Hindi pahintulot, paalala man lang. Natatakot akong umatras kayo. Dahil delikado. Eksakto, kaya hindi ko sinabi. Napahawak si Bayani sa ulo. Hindi mo ba naiintindihan? Kapag may nangyari sa'yo, ano? Natahimik ito. Ano, Bayani? Hindi ko alam ang gagawin ko. Nagbagong ekspresyon ni Hiraya. Bakit? Tumingin si Bayani sa kanya, puno ng takot at galit. Dahil mahalaga ka sa akin. Natahimik ang silid. Agad tumalikod si Bayani. Hindi dapat ganito yung usapan. Anong ibig mong sabihin? Pareho tayong kasalpa sa papel. Pareho tayong sugatan. Ayokong isipin mong ginagamit kong kalagayan mo. Hindi ko iniisip yon. Pero baka yun yung ginagawa ko na hindi ko namamalayan. Huwag mo desisyonan ang nararamdaman ko. Humarap si Bayani. Hindi ko dinedesisyonan. Parang yun yung ginagawa mo. Kapag may lumalapit na damdamin, agad mo nilalagyan ng pader. Dahil ayaw masaktan ka. Baka hindi mo napapansin, pero nasasaktan ako kapag bigla kang lumalayo. Natigilan si Bayani. Napaluha si Hiraya. Hindi ko hinihinging mahalin mo ko. Hindi ko rin alam kung kaya kong magmahal ulit. Pero huwag mong iparamdam na mali ang pagiging komportable ko sa'yo. Hiraya, sa loob ng maraming taon, palaging silikan yung nagdidikta kung anong dapat kong maramdaman. Ayoko maulit yun. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa huli, lumapit si Bayani ngunit nanatiling may distansya. Tama ka. Pinunasan ni Hiraya ang luha. Hindi kita kontrolado. Alam ko, pero natakot ako. Ako rin. Pwede ba tayong gumawa ng kasunduan? Ano? Walang lihim na pagkikita sa mga taong posibleng mapanganib. Okay.
At kapag natatakot tayo, sasabihin natin, hindi tayo basta lalayo. Tumingin si Hiraya sa kanya. Susubukan ko. Susubukan ko rin. Hindi nila niyakap ang isa't isa. Ngunit sa gabing yon, may mas mahalagang nabuo kaysa lambing. Tiwala. Hindi perpekto, hindi buo. Ngunit nagsisimula. Sa ikalawang pagbisita nila sa probinsya, nagkataong may pista sa bayan. Natapos sila na maagang pakikipanayam sa mga health worker, kaya inimbitahan sila ni Aling Belen sa barangay celebration. May mga banderitas, may karaoke, may simpleng perya. Ayoko ng rides, sabi ni Bayani. Takot ka? Tukso ni Hiraya. Hindi naman, praktikal lang ako. Praktikal? Hindi makatwirang umikot ang mabilis sa bakal na binuo ng mga taong hindi ko kilala. Engineer ka nga talaga. Hinila siya ni Hiraya papunta sa malita Ferris wheel. Hindi ako sasakay. Makalipas ang 5 minuto, magkatabi silang nakaupo sa pinakamataas sa bahagi. Mahigpit ang hawak ni Bayani sa bakal. Akala ko hindi ka takot, sabi ni Hiraya. Hindi ako takot, sinusuri ko lang yung structural stability. Pikit ang mata mo, para mas makapag-concentrate. Natawa si Hiraya. Nang huminto sandali ang Ferris wheel sa taas, nasilayan nila ang buong bayan. Maliit ang mga bahay, makulay ang mga ilaw, mahinang tugtog mula sa ibaba. Maganda, bulong ni Hiraya. Dahan-dahang dumilat si Bayani. Hindi sa tanawin nito unang tumingin. Kay Hiraya, nagliliwanag ang mukha niya sa ilalim ng mga ilaw ng pista. Maganda nga, sagot ito. Napansin ni Hiraya ang tingin niya. Biglang naging tahimik ang paligid. Bayani, oh, bakit ganyan kang tumingin? Paano? Parang hindi niya natapos ang sasabihin. Bumaba ang Ferris wheel. Nang makarating sila sa lupa, agad bumitaw si Hiraya sa hawakan. Ngunit may batang mabilis sa tumakbo sa harapan nila. Upang hindi siya mabangga, hinawakan ni Bayani ang kanyang baywang at inilapit siya. Muling nagtagpong kanilang mga mata. Ilan segundo lamang, ngunit sapat upang maramdaman ni Hiraya ang tibok ng puso nito. Agad siyang lumayo. Salamat. Okay ka lang? Oo. Naglakad sila patungo sa mga food stall. Binilhan siya ni Bayani ng cotton candy. Hindi ako bata. Hindi rin naman pambata lang ang cotton candy. Gusto mo rin? Hindi. Makalipas ang ilang minuto, nahuli niyang kumukuha si Bayani sa hawak niya. Akala ko ayaw mo. Tikim lang naman. Bili ka na sarili mo. Mas masarap kapag libre. Pinandilatan niya ito ngunit natawa rin. Sa gabing yon, sumali sila sa sayawan sa plaza dahil pinilit sila ng mga health worker. Hindi ako marunong, sabi ni Bayani. Sumunod ka lang. Sa'yo? Oo. Delikado yata. Bakit? Baka masanay ako. Nawala ngiti ni Hiraya. Tahimik silang nagsayaw sa ilalim ng mga banderitas. Hindi sila magkadikit ng husto, hindi rin romantikong tugtog. Ngunit habang hawak ni Bayani ang kanyang kamay, naramdaman ni Hiraya ang isang bagay na matagal niyang nakalimutan. Hindi takot. Hindi obligasyon, kundi payapang saya. Isang hapon, biglang dumating si Amihan sa opisina ni Mayumi. Naka-sunglasses at mamahaling damit. Ako nang kakausap kay Hiraya. Matigas ito'ng sabi. Nagharap ang 2 babae sa maliit na conference room. Tinanggal ni Amihan ang salamin. Hindi ito mukhang nagsisisi. Mukha itong galit. Layuan mong asawa ko. Napataas ang kilay ni Hiraya. Hindi ba dapat ako yung magsabi niyan? Alam ko lagi kayo magkasama ni Bayani. Nagtatrabaho kami. Ganon din yung dahilan namin nila kanong una. Hindi kami katulad niyo. Lahat nagsisimula sa pag-uusap. Hindi lahat nagtatapos sa hotel. Nagliwanag sa galit ang mga mata ni Amihan. Matagal nang patay ang pagsasama niyo nila Kan. Hindi mo alam ang pagsasama namin. Alam ko ang mga reklamo niya. Malamig ka raw. Kontrolado mo siya. Hindi mo raw sinusuportahan ang mga pangarap niya. Masakit marinig yun. Ngunit hindi nagpahalata si Hiraya. At naniwala ka? Masaya siya sa akin. Kung totoong masaya siya, bakit kailangan niya akong lokohin? Bakit hindi niya ako iniwan bago siya sumama sa'yo? Natahimik si Amihan. Sabihin mo kay Bayani na tumigil.
Hindi ko siya kontrolado. Sinisira yung buhay namin. Kayo ang sumira sa buhay niyo. Hindi mo nauunawaan. Marami kaming pinaghirapan. Ang posisyon, ang kinabukasan namin. Kinabukasan binili gamit ang perang para sa mga ospital. Bahagyang namutla si Amihan. Wala kang alam. May batang muntik nang mamatay dahil walang ambulansya sa bayan nila. Hindi ko kasalanan yon. May pirma mong release. Trabaho lang yon. Hindi dahilan ng trabaho para pumikit sa pagnanakaw. Tumayo si Amihan. Magkano? Ano? Magkano gusto mo? Napangiti si Hiraya na malungkot. Pareho pala talaga kayo. Huwag kang magmalinis, lahat may presyo. Siguro, pero hindi mo kayang bayaran ng nawalang buhay, ang takot ng mga ina at ang mga gabing walang gamot ang mga ospital. Lumapit si Hiraya. At lalong hindi mo mabibilang katahimikan ko. Mabilis sa lumabas si Amihan. Nang magsarang pinto, saka lamang napahawak si Hiraya sa mesa. Nanginginig siya. Pumasok si Bayani mula sa kabilang silid. Narinig pala nito ang huling bahagi ng pag-uusap. Okay ka lang? Oo. Huwag kang magsinungaling. Napaluha siya. Masakit palang marinig na ako yung sinisisi sa panluloko nila. Lumapit si Bayani ngunit hindi siya agad hinawakan. Nais mo bang yakapin kita? Sa simpleng tanong na yon, tuluyang bumigay si Hiraya. Tumango siya. Maingat siya niyakap ni Bayani. Walang pagmamadali, walang pag-angkin. Isang yakap lamang ng taong nauunawaan ng bigat ng kanyang sugat. Hindi mo kasalanan, bulong nito. Paano kung may pagkukulang ako? Lahat ng asawa may pagkukulang. Baka naging malamig ako. Maaring may mga araw na malamig ka, maaring may araw na hindi mo siya naintindihan. Humigpit ang bahagyang yakap nito. Pero may pagpipilian siyang kausapin ka, humingi ng tulong o umalis na maayos. Pinili niya magsinungaling. Huwag mong akuin yung kasalanang siya yung gumawa. Napapikit si Hiraya. Hindi niya alam kung gaano sila katagal na magkayakap. Ngunit nang maghiwalay sila, kapwa nila alam na may nabago. Bayani. Oh, salamat sa pagtanong muna. Bago kita yakapin, tumango siya. Matagal nang walang nagtatanong sa akin kung anong gusto ko. Tumingin ito ng diretso sa kanya. Mula ngayon, tatanungin na kita. Isang gabing malakas ang ulan, naabutan si Hiraya at Bayani sa opisina ni Mayumi. Umuwi ng ibang staff. Brownout sa ilang bahagi ng gusali. Kandila at emergency light lamang ang gamit nila. Hindi pa humihina ang ulan. Sabi ni Hiraya habang nakatingin sa bintana. Dito muna tayo. Baka bahay ng kalsada. Mas dahilan para huwag umalis. Naglatag si Bayani ng kumot sa sofa. Diyan ka matulog. Paano ka? Sa upuan na lang ako. Hindi kasi yung katawan mo. Kakasya. Bayani? Oh, hindi ako marupok na babasagin. Alam ko. Pwede tayong parehong umupo sa sofa. Naupo sila sa magkabilang dulo. Tahimik ang gabi. Tanging patak ng ulan ang maririnig. Maya-maya, nagsalita si Hiraya. Takot ako sa kulog. Talaga? Bata pa ako. Biglang kumulog na malakas. Napapitlag siya. Hindi sinasadya na hawakan niyang kamay ni Bayani. Hindi ito bumitaw. Okay lang, sabi nito. Ang tanda ko na takot pa rin ako. Walang age limit ang takot. Muling kumulog. Mas sumigpit ang hawak ni Hiraya. Nang huminang ulan, napansin niyang nakasandal na pala siya sa balikat ni Bayani. Pasensya na, sabi niya. Pwede ka manatili. Hindi siya gumalaw. Maya-maya, itinaas niya mukha. Napakalapit nila. Dahan-dahang yumuko si Bayani. Naramdaman ni Hiraya ang hininga nito. Ngunit bago magtagpong kanilang mga labi, biglang napatras si Hiraya. Hindi ko kaya. Agad lumayo si Bayani. Pasensya na. Hindi mo kasalanan. Hiraya, hindi ko dapat, gusto ko rin. Napatingin ito sa kanya. Pero natakot ako. Kailangan. Sa sarili ko. Huminga ng malalim si Hiraya. Paano kung ginagamit ko lang presensya mo para takasan ang sakit? Hindi natin kailangang malaman ang sagot ngayong gabi. Hindi ka ba nasaktan? Konti. Napaluha siya. Pasensya na.
Pero mas masasaktan ako kung pipilitin kitang gawin ang hindi mo pa kaya. Inayos ni Bayani ang kumot sa kanyang balikat. Matulog ka na, hindi ako lalayo. Hindi ka galit? Hindi. Bakit? Dahil ang hindi pa hindi nangangahulugang hindi kailanman. Sa gabing yon, hindi sila naghalikan. Ngunit mas tumibay ang tiwala ni Hiraya. Dahil sa unang pagkakataon, may lalaking huminto na sabihin niyang hindi pa siya handa. Natagpuan nila si Mang Celo, ang dating accounting officer ng kagawaran, sa isang maliit na bayan sa Hilaga. Ayaw nitong magsalita nung una. May pamilya ako, sabi niya. May mga apo. Hindi namin kayo pipilitin, sagot ni Hiraya. Kapag nagsalita ako, hindi lamang trabaho mawawala sa akin. Alam namin. Tahimik na inilapag ni Hiraya sa mesa ang litrato ni Ligaya. Sino yan? Tanong na matanda. Batang muntik mamatay dahil walang ambulansya sa bayan nila. Tinignan ni Mang Celo na rawan. May mga katulad pa siya. Patuloy ni Hiraya. Hindi namin hinihinging isugalin yung buhay niyo. Pero kailangan naming malaman kung paano nawala ang pondo. Napayuko matanda. May anak akong namatay sa sakit tong bata pa. Tahimik sila nakinig. Sinabi sa akin ni Kalihi Marasiga na ilipat ang pera. Ayoko, pero pinagbantaan niya akong tatanggalan ng pensyon. May patunay po ba kayo? Tanong ni Mayumi. Tumayong matanda at kumuha ng lumang envelope mula sa aparador. Mga kopya ng memo at recording ng tawag. Napatingin si Hiraya kay Bayani. Ito na yon. Ang ebidensyang direktang mag-uugnay kinalakan at amihan sa nawawalang pondo. Bakit yung itinago? Tanong ni Hiraya. Dahil duwag ako. Umiling siya. Hindi pa huli ang lahat para maging matapang. Napaluha si Mang Celo. Bakit mo ginagawa ito? Dahil niloko ka ng asawa mo? Matagal bago sumagot si Hiraya. Nung una, gusto ko malaman kung ganong kalalim ang pagtataksil niya. Tinignan niya ang litrato ni Ligaya. Pero ngayon, hindi na ito tungkol sa akin. Paglabas sila sa bahay, nagsimulang umulan. Nasa ilalim sila ng maliit na bubong. Proud ako sa'yo, sabi ni Bayani. Bakit? Dahil hindi mo hinayaang galit lang magdikta sa ginagawa mo. Galit pa rin ako, alam ko. Pero mas malakas na gusto kong may mabago. Napangiti si Bayani. Doon kita unang hinangaan. Kailan? Nung sinabi mong hindi tayo tanga, nagtiwala lang tayo. Maaga mo pala akong hinangaan. Hindi ko sinabing mahal. Natigilan si Hiraya. Agad na mula si Bayani. Ang ibig sabihin, alam ko. Ngunit sa labi ni Hiraya ay may munting ngiti. Nakatakdang magdaos ang kagawaran ng malaking public announcement para sa programang Kalusugan para sa Lahat. Dadalo ang media, hospital directors, donors at lokal na opisyal. Sila ka ng pangunahing magsasalita. Si Amihan ang magpapakita ng mga proyektong di umano'y natapos na. Iyon ang piniling pagkakataon ni Hiraya upang ilantad ang katotohanan. Bago magsimula ang programa, nasa malita dressing room si Hiraya at Bayani. Inaayos si Bayani ang mikropono sa kwelyo niya. Nanginginig ka, sabi nito. Kinakabahan ako. Pwede pa tayong umatras. Gusto mo bang umatras? Hindi. At saka bakit mo ko tinatanong? Dahil gusto ko ang desisyon ay sa'yo. Hindi dahil pinilit ka ng galit, media o kahit ako. Huminga ng malalim si Hiraya. Hindi na galit ang dahilan ko. Ano na? Pag-asa. Para kanino? Sa mga taong naniniwalang walang laban ng ordinaryong mamamayan. Bahagyang umiti si Bayani. Kung ganon, kasama mo ko. Bayani. Oh, ano man ang mangyari, salamat. Huwag kang magsalita na parang nagpapaalam. Hindi ako nagpapaalam. Ano yon? Tinatandaan ko lang yung mga taong hindi ako iniwan. Naging malambot ang tingin ni Bayani. Hindi kita iiwan. Sandaling nagtagpong kanilang mga mata. Dahan-dahang hinawakan ni Hiraya ang kanyang kamay. Alam ko. Sa entablado, nagsimulan talumpati nila ka. Sa ilalim ng ating pamumuno, wala ng Pilipinong mamamatay dahil lamang wala silang akses sa maayos sa serbisyong pangkalusugan.
Napukuyom ang kamao ni Hiraya. Nang magsimulang open forum, tumayo si Mayumi. Kalihim Marasigan, maaari mo bang ipaliwanag kung bakit may 3 rural health facility na iniulat na completed ngunit hindi naman maayos na naipatayo? Na walang bahagyang ngiti nila. Hindi ko alam kung saan galing yung impormasyon nyo. Lumabas sa screen ng totoong larawan ng health center. Nagbulungan ng mga tao. Mabilis na bumaling si Amihan sa technical booth. Patay ng screen! Ngunit kontrolado na ni Mayumi ang presentation. Sunod-sunod na lumabas sa mga litrato. Sirang kama, walang gamot, bitak na dingding. Pagkatapos ay mga kontrata, bank transfer at pirma ni Nalakan at Amihan. Lumabas ang CCTV footage nilang magkasamang pumapasok sa records room. Kasunod ang footage ng kanilang pagtataksil. Nagkagulo ang bulwagan. Umakyat si Hiraya sa entablado. Napatigil si Lakan. Hiraya. Kinuha niya mikropono. Ako si Hiraya Salindong Marasigan, asawa ni Kalihim Lakan Marasigan. Nakatutok sa kanya lahat ng kamera. Hindi ako nandito upang ipahiyang asawa ko dahil lamang nagtaksil siya. Tumingin siya kay Lakan. Ang sugat ng isang asawi personal. Ngunit ang pagnanakaw sa pondong dapat sana'y nagligtas ng buhay ay kasalanan sa buong bayan. Hiraya, bumaba ka dyan! Mariing sabi ni Lakan. May testigo kaming accounting officer. May recording ng utos. May bank records. May mga contractor na handang magsalita. Sinungaling ka! Lumapit si Amihan at sinubukang agawin ang mikropono, ngunit pumagitna si Bayani. Tumigil ka na, Amihan! Namutla ito. Bayani, matagal na kitang hinihintay magsabi ng totoo. Hindi mo naiintindihan. 11 taon kitang inintindi. Nanginginig ang boses ito. Inintindi ko ang pagod mo, ambisyon mo at pagkawala mo sa bahay. Pero hindi ko kayang intindihan kung paano mo natitiis na may batang walang gamot habang bumibili ka ng alahas. Ginagawa ko to para sa atin. Hindi ko hiniling na magnakaw ka para sa akin. Napaluha si Amihan. Bayani, please. Umiling ito. Ang tawad ay para sa taong nagsisisi. Hanggang ngayon, natatakot ka lang mahuli. Dumating ang mga investigador mula sa Anti-Corruption Commission. Kalihim Marasigan at Ginang Daluyong, iniimbitahan namin kayo sumama. Hindi niyo ako maaaring arestuhin! Sigaw ni Lakan. May waran po kami. Hinarap nito si Hiraya. Ginawa mo to sa akin. Napailing siya. Hindi Lakan. Tumulo ang kanya luha ngunit matatagang tinig. Ginawa mo ito sa sarili mo. Pagkababa ng entablado, bahagyang nanghina mga tuhod ni Hiraya. Agad siyang inalalayan ni Bayani. Tapos na, sabi nito. Umiling siya. Hindi pa. Tama. Tinignan siya nito. Pero hindi mo na kailangang harapin na mag-isa. Umabot ng mahigit 1 taon ang investigasyon at paglilitis. Maraming beses sinubukan sirain ng kampo ni Lakan ang reputasyon ni Hiraya. Tinawag siyang mapaghiganting asawa. Inakusahan siyang may relasyon kay Bayani. May mga araw na halos ayaw niyang lumabas ng bahay dahil sa dami ng mapanirang komento. Isang gabi, nakita ni Bayani siyang nagbabasa ng masasakit na mensahe sa social media. Bakit mo binabasa? Tanong nito. Kailangan ko malaman ang sinasabi nila. Kailangan mo bang saktan ang sarili mo para maging handa? Hindi ako nasasaktan. Tumingin si Bayani sa kanyang nanginig na kamay. Huwag kang magsinungaling. Kinuha nito ang telepono at nilapag sa mesa. May karapatan silang magtanong. Sabi ni Hiraya. May karapatan silang magtanong. Wala silang karapatang yurakan ka. Baka iniisip ng mga tao na ginawa ko lang to dahil silosa ako. Alam mo ang totoo. Pero paano kung hindi yun sapat? Umupo si Bayani sa tabi niya. Sa korte, ebidensyang mahalaga. Sa buhay, konsensya mo. Hindi madaling hindi pansinin. Alam ko. Inabot itong isang maliit na paper bag. Ano yan? Tinapay. Hindi ako gutom. Hindi mo kailangang ubusin. Binuksan niya yon. Paborito niyang ensaymada mula sa panaderyang malayo sa kanilang lugar. Paano mo nalaman? Mayumi. Bakit ka nagpunta doon? Dahil mahirap ang araw mo. Napaluha si Hiraya. Bakit ka laging gumagawa ng ganito? Alin? Maliliit na bagay na parang wala lang. Nag-isip si Bayani.
Dahil minsan, ang maliliit na bagay ang nagpapaalala sa taong nasasaktan na hindi puro sakit ang mundo. Tahimik na kumain si Hiraya. Hindi nito pinilit siya magsalita. Naupo lamang si Bayani sa tabi niya. Sa mga sumunod na buwan, ganoon na naging pag-aruga nila sa isa't isa. Kapag may hearing si Hiraya, laging may tubig at candy sa bag niya mula kay Bayani. Kapag puyat si Bayani sa paghahanda ng technical report, may dala si Hirayang lutong pagkain. Kapag natatakot ang isa, hindi na sila nahihiyang magsabi. Minsan ay tumawag si Hiraya ng 2:00 ng umaga. Gising ka? Hindi. Antok na sagot ni Bayani. Sinagot mong telepono. Baka tulog ako sumasagot. Napangiti siya. Napanaginipan ko si Lakan. Ano nangyari? Sinabihan niya akong wala akong halaga kapag wala siya. Gusto mo bang puntahan kita? Hindi na. Gusto ko lang makarinig ng boses. Okay. Bayani? Oh? May halaga ba ako? Agad naging malinaw ang tinig nito. Hiraya, may halaga ka kahit walang sino mang pumili sa'yo. Napapikit siya. Ulitin mo. May halaga ka bago ka naging asawa ni Lakan. May halaga ka nung iniwan ka niya. May halaga ka ngayon. At may halaga ka kahit wala ako. Tahimik na tumulo ang luha ni Hiraya. Salamat. Matulog ka na. Pwede bang huwag mo munang ibaba? Hindi ko ibababa. Nakatulog si Hiraya habang nasa linya si Bayan. At nanatili itong gising hanggang marinig ang pantay na paghinga niya. Sa huli, napatunayang nagkasala sina Lakan at Amihan sa graft, falsification at paglustay ng pampublikong pondo. Nang basahin ang hatol, walang saya sa mukha ni Hiraya. May ginhawa, may lungkot, may bigat. Paglabas ng korte, magkatabi silang naglakad ni Bayani patungo sa isang maliit na parke. Masaya ka ba? Tanong nito. Hindi ko alam. Akala ko kapag nahatulan sila, gagana yung pakiramdam mo. Sabi ni Bayani. Ako rin. Pero mabigat pa rin. Dahil hindi naman nabubura ng hatol yung nangyari. Umupo sila sa bangko. Galit ka pa ba kay Lakan? Tanong ni Bayani. Hindi na tulad nun. Ano nang nararamdaman mo? Lungkot. Dahil minahal mo siya? Oo. Tubingin si Hiraya sa mga punong gumagalaw sa hangin. Hindi ko kinakahiya na minahal ko siya. Ang kinakahiya ko noon ay kung bakit hindi ko nakita ganun totoo. Huwag mong ikahiya yun. Bakit naman? Dahil ang pagmamahal ay hindi kahiyan. Ang panlilin lang ang nakakahiya. Tahimik siya na pangiti. Ikaw, galit ka pa ba kay Amihan? May mga araw. At sa ibang araw? Naawa ako. Bakit naman? Dahil sobrang dami niyang gustong patunayan. Nakalimutan niyang sapat na siya noon pa man. Huminga ng malalim si Hiraya. Bayani. Oh? Anong mangyayari sa atin pagkatapos ito? Matagal bago sumagot si Bayani. Hindi ko alam. Hindi ka ba natatakot? Takot na takot. Sa ano? Na baka pagkatapos ng laban, wala na tayong dahilan para magkita. Naramdaman ni Hiraya ang mabilis sa tibok ng puso. Pwede naman tayong gumawa ng ibang dahilan. Halimbawa, kape. Hindi ka mahilig sa kape. Tsaa. Ayaw mo rin ng tsaa. Nagpapakahirap akong gumawa ng dahilan. Natawa si Bayani. Pwede naman sabihin mong gusto mo ako makita. Namula si Hiraya. Pwede rin. Naging seryoso ang mukha nito. Hiraya, gusto kita. Hindi siya nakapagsalita. Hindi dahil pareho tayo nasaktan. Hindi dahil magkasama tayong lumaban. Huminga ng malalim si Bayani. Gusto kita dahil matapang ka kahit takot ka. Dahil umiiyak ka para sa mga taong hindi mo kilala. Dahil kapag tumatawa ka, parang may bukas ulit. Napaluha si Hiraya. Pero hindi kita mamadaliin. Patuloy nito. Hindi ko hilingin mahalin mo ko dahil nandito ako na mahirap. Paano kung hindi pa ako handa? Maghihintay ako. Paano kung matagal? Hindi ako naghihintay ng gantimpala. Marahil hinawakan ni Bayani ang kanyang kamay. Nandito ako dahil gusto ko nandito. Hindi agad sumagot si Hiraya. Ngunit hindi rin niya binawi ang kamay. Minsan ang pagsisimula ay hindi kailangang maging halik. Minsan sapat ng 2 kamay na kapwa piniling hindi bumitaw. Matapos ma-finalize ang legal na paghihiwalay,
Napunta kay Hiraya ang dati nilang bahay nila Kan. Maraming nagsabing ibenta niya yon. Napakaraming masamang alaala, sabi ni Mayumi. Ngunit tumingin si Hiraya sa malawak na bakuran at bakanting mga silid. Hindi kasalanan ng bahay ang ginawa ng mga taong tumira dito. E anong balak mo? Gawin natin dun tahanan. Tahanan kanino? Sa mga batang walang mauwian. Ginamit ni Hiraya ang bahagi ng kanyang settlement at ipon upang gawing residential shelter ang bahay para sa mga batang iniwan, inabuso o nawalan ng magulang. Tinawag niya itong tahanan ng liwanag. Siya mismong gumawa ng interior design. Ang dating opisina ni Kan ay ginawang library. Ang dating private bar ay naging clinic. Ang malawak na dining room ay nilagyan ng mahabang mesa upang sabay-sabay kumain ng mga bata. Tinulungan siya ni Bayani sa renovation. Isang araw, naabutan niya itong natutulog sa sahig ng bagong playroom. Hawak pang measuring tape. Dahan-dahan niyang tinakpan ng kumot. Biglang dumilat si Bayani. Akala ko magnanakaw. Magnanakaw ng may kumot? Creative. Bakit hindi ka umuwi? Tinapos ko yung cabinet. Kaya bukas gawin yun. Gusto ko matapos bago dumating yung mga bata. Umupo si Hiraya sa tabi niya. Pagod ka na. Ikaw din. Hindi ka naman empleyado dito. Hindi. Wala ka rin bayad. May libreng pagkain naman. Laging sunog yung pagkain mo. Ikaw naman yung nagluluto. Natawa siya. Maya-maya, naging seryoso si Hiraya. Bakit mo ginagawa lahat ng ito? Tumingin si Bayani sa makukulay na dingding. Dahil gusto kong makita yung mabuo yung lugar na ito na gusto mong gawin noon pa. Naalala mo? Sinabi mong gusto mong gumawa ng espasyong may pakiramdam ng tahanan. Napuno ng luha mga mata ni Hiraya. Ang dami mong naaalala. Kapag tungkol sa'yo, natahimik sila. Dahan-dahang inilapit ni Bayani ang kamay sa kanyang pisngi ngunit huminto bago siya hawakan. Pwede. Tumango si Hiraya. Marahang pinunasan nito ang luha. Bayani, hindi pa rin ako sigurado kung handa ako. Hindi kita tinatanong. Pero parang may hinihintay ka. Wala. Sinabi mong maghihintay ka. Maghihintay ako maging handa ka, pero hindi ibig sabihin na may utang kang sagot sa akin. Napayuko si Hiraya. Paano kung hindi dumating ang araw na yon? Masakit. Tumango si Bayani. Pero mananatiling totoo na masaya ako nakilala kita. Doon tuluyang napagtanto ni Hiraya ang kaibahan ni Bayani kay Lakan. Si Lakan ay nagbibigay upang may makuhang kapalit. Si Bayani ay nananatili nang hindi naniningil. Sa unang araw ng pagbubukas ng tahanan ng liwanag, 10 bata ang dumating. May tahimik, may takot, may ayaw makipag-usap. May batang lalaki na mahigpit ang hawak sa lumang laruan. Lumuhod si Hiraya sa harap nito. Anong pangalan mo? Kidlat po. Magandang pangalan. Sabi nila masama raw ugali ko. Sino nagsabi? Yung mga dati kong kasama. Tinignan ni Hiraya ang sugat sa braso nito. Dito, hindi namin huhusgahan ang buong pagkatao mo dahil lang may araw na galit ka. Hindi niyo ako palalayasin? Hindi. Kahit makulit ako, may mga patakaran. kapag sinuway ko, Pag-uusapan natin. hindi niyo ako sasaktan. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi ka namin sasaktan. Pangako. Inabot niyang hindi liit. Pangako. Makalipas ang ilang buwan, puno na ng tawan dating tahimik na bahay. Isang gabi, nasa kusina sina Hiraya at Bayani habang naghahanda ng hapunan. Masunog na naman yan, sabi ni Hiraya. May timer ako. Timer ang hindi nasusunog, ikaw yung problema. Ang sakit mong magsalita ha. Tumawa siya. Biglang dumating si Kidlat. Nanay Hiraya, si Ate Tala po kinuha lapis ko. Natigilan si Hiraya sa tawag. Anong sabi mo? Nanay Hiraya, Bakit? pwede po ba? Napuno ng luha mga mata niya. Lumuhod siya at niyakap ang bata. Pwede. Lumapit si Bayani. Bakit ako, Kuya Bayani pa rin? Tinignan siya ni Kidlat. Hindi pa po kayo kasal. Natawa si Hiraya. May point ang bata. Pwede namang advance. Hindi. Kailan po kayo magpapakasal? Tanong ni Kidlat. Nabulunan si Hiraya. Matulog ka na.
Hindi pa po dinner. Pagugas ka na lang ng kamay. Nang umalis ang bata, kapwa sila natahimik. Pasensya na. Sabi ni Bayani. Bakit ikaw yung humihingi ng tawad? Baka na-pressure ka. Hindi. Totoo? Totoo. Napatingin siya sa kawali. Bayani. Oh, Gusto ko subukan. ano? Tayo. Hindi agad nakagalaw si Bayani. Sigurado ka? Hindi. Natawa ito ng bahagya. Magandang simula. Hindi ako sigurado na hindi ako matatakot. Matatakot din ako. Hindi ako sigurado na hindi kita ikukumpara kay Lakan. Kapag nangyari yun, pag-uusapan natin. Hindi ako sigurado kung marunong pa akong maging masaya sa relasyon. Pwede nating matutunan. Napaluha si Hiraya. Gusto kong subukan. Lumapit si Bayani. Pwede ba kitang yakapin? Tumango siya. Nang gabing yon, magkahawak kamay silang naupo sa bakuran matapos matulog ang mga bata. Walang halik, walang engranding pangako. Ngunit iyon ang una nilang gabi bilang dalawang taong piniling subukan ng pag-ibig nang hindi tinatakasan ng takot. Hindi naging perpekto ang relasyon ni Hiraya at Bayani. May mga araw na natatakot si Hiraya kapag hindi agad sumasagot si Bayani sa telepono. May mga pagkakataong nagseselos si Bayani kapag may lalaking lumalapit kay Hiraya. Ngunit sa halip na magtago, natuto silang magsabi. Isang gabi, umuwi ng huli si Bayani mula sa construction site. Nakita niya nakaupo si Hiraya sa sala, balisa. Pasensya na, sabi niya. Nawala ng signal. Alas 7 sabi mong uwi mo. Alam ko. Alas 10 na. Dapat nakahanap ako ng paraan para makapag-message. Hindi mo kailangang mag-report bawat minuto. Pero kailangan kitang irespeto. Napayuko si Hiraya. Natakot ako. Lumapit si Bayani. Na baka may iba ako? Tumango siya. Hindi ito nagalit. Umupo ito sa tabi niya. Wala akong iba. Alam ko. Pero natakot ka pa rin. Oo. Hiraya, hindi kita sisisihin dahil sa sugat na hindi pa ganap naghihilom. Pinisil itong kanyang kamay. Pero tutulungan kitang hindi matakot na mag-isa. Napaluha siya. Hindi ka ba napapagod? Napapagod ako sa traffic, sa trabaho, sa mga batang ayaw matulog. Ngumiti ito. Pero hindi ako napapagod na mahalin ka. Napatigil si Hiraya. Iyon ang unang pagkakataong direkta nitong sinabi ang mga salitang iyon. Mahal mo ko? Matagal na. Bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil ayokong gamitin ng salitang yon para pilitin ka sagutin ako. Marahang hinawakan ni Hiraya mukha nito. Mahal din kita. Hindi agad gumalaw si Bayani. Sigurado ka? Oo. Pwede ba kitang halikan? Sa pagkakataong yon, hindi umatras si Hiraya. Tumango siya. Marahang siyang hinalikan ni Bayani. Hindi mapusok, hindi nagmamadali. Parang isang tanong na sinagot ang isa pang tanong. Nang maghiwalay ang kanilang mga lad, kapwa sila nakangiti. Ang tagal mo naghintay. Bulong ni Hiraya. Worth it naman. Mula sa hagdan, biglang nagsalita si Kidlat. Alam kong kayo na! Nagulat silang dalawa. Bakit gising ka pa? Sigaw ni Hiraya. Umiinom po ng tubig. Bumalik ka sa kama. Good night po, Nanay Hiraya at future Tatay Bayani. Mabilis na tumakbo ang bata paakyat. Napahawak sa mukha si Hiraya sa hiya. Natawa si Bayani. May approval na tayo. Hindi pa kita pinapangasawa. Future daw. Matulog ka na nga rin. Dito? Umuwi ka. Akala ko romantic ang gabi. Nasobrahan ka na. Ngunit bago ito tuluyang umalis, muling hinalikan ni Hiraya ang kanyang pisngi. Good night. Napangiti si Bayani. Pinapaasa mo ko eh. Umuwi ka na. Sa unang pagkakataon matapos sa maraming taon, natulog si Hiraya na may ngiti at walang takot. Makalipas ang 1 taon, nagtungo sina Hiraya at Bayani sa bayan kung saan unang nakita nila ang sirang health center. Ngayon, may bago ng gusali. Maayos ang kama. May gamot. May bagong ambulansya. May maliit na plaque sa labas. Ang gusaling ito ay tinayo mula sa mga pondong nabawi mula sa katiwalian. Tahimik na nakatingin si Hiraya. Parang panaginip. Sabi niya. Hindi to panaginip.
Dati, puro bitak ang dingding. Ngayon, matibay na. Parang tayo. Mas pogi lang ako sa dingding. Tinapik niya ang braso nito. Naglakad sila patungo sa likod ng health center kung saan tanaw ang palayan. Palubog ang araw. Walang ibang tao, walang kamera, walang dekorasyon. Kinuha ni Bayani ang maliit na kahon mula sa bulsa. Nang makita iyon ni Hiraya, napahawak siya sa dibdib. Hiraya, Bayani, hindi kita hilingin kalimutan ng nakaraan. lumuhod ito. Hindi ko ipapangakong hindi tayo masasaktan. Maaring may araw na mag-away tayo, may araw na mabigo kita, may araw na pareho tayo matakot. Napaluha si Hiraya. Pero pinapangako kong hindi kita lolokohin. Hindi kita tatahimikin. Hindi ko gagamitin ang pagmamahal mo laban sa'yo. Binuksan nito ang kahon. Simpleng singsing iyon na may maliit na bato. Hindi kita hinihiling na maging kalahati ko. Buo ka na bago pa ako dumating. Nanginginig ang boses si Bayani. Ang hinihiling ko ay pahintulutan mo kung maging kasama mo habang pareho nating binubuo ang buhay na gusto natin. Bayani, Papayag ka bang pakasalan ako? umiiyak na tumango si Hiraya. Oo naman. Tumayo si Bayani at sinuot ang singsing sa kanyang daliri. Sigurado ka? Tumawa si Hiraya sa pagitan ng luha. Gayon ka pa talaga nagtanong? Gusto ko lang na malinaw. Oo, Bayani. Sigurado na ako. Niyakap niya ito na mahigpit. Sa likod nila, dumaan ang bagong ambulansya patungo sa health center. Ang tunog dito ay hindi na simbolo ng kawalan, kundi patunay na may mga bagay na maaaring ayusin. May mga pondong maaaring mabawi. May mga buhay na maaaring mailigtas. At may mga pusong maaaring muling matutong magmahal. Simple ang kasal ni Hiraya at Bayani. Ginawa iyon sa bakuran ng tahanan ng liwanag. Ang mga batang nagkalat ng mga bulaklak. Si Mayumi ang maid of honor. Si Mang Selo ang naghatid kay Hiraya sa altar bilang pagkilala sa tapang nitong magsalita. Si Ligayang may hawak ng singsing. Habang naglalakad si Hiraya, naalala niyang babaeng nakaupo sa sahig ng banyo ilang taon ang nakararaan. Ang babaeng naniniwalang natapos ng buhay niya dahil may ibang pinili ang asawa. Gusto niyang balikan ang babaeng yon, yakapin ito. Sabihing hindi katapusan ng gabing yon. Simula lamang iyon ang pagbabalik niya sa sarili. Sa harap ng altar, hawak ni Bayani ang kanyang mga kamay. Ako si Bayani. Sabi nito, ay nangangakong makikinig bago humusga. Magsasabi ng totoo kahit mahirap at aalalahaning hindi kita pag-aari. Napaluha si Hiraya. Ako, si Hiraya, ay nangangakong hindi ko gagawing sukatan ng pagmamahal mong kasalanan ng ibang tao. Pipilitin kitang pagkatiwalaan. Hindi dahil wala akong takot, kundi dahil handa tayong harapin to na magkasama. Pagkatapos ng seremonya, sabay-sabay silang kumain sa mahabang mesa. Walang mamahaling chandelier, walang makapangyarihang bisita, walang press conference, ngunit puno ng tawanan ng buong bahay. Lumapit si Kidlat kay Bayani. Tatay Bayani! Natigilan ito. Ano? Pwede ko na po kayo tuwaging tatay, kasal na kayo. Napaluha si Bayani. Lumuhod siya at niyakap ang bata. Pwede. Lumapit din ang iba pang mga bata. Ako rin po! Ako din! Maya-maya, napalibutan silang dalawa ng maliliit na bisig. Sa bahay na minsang naging saksi sa katahimikan at kasinungalingan. May pamilya nang nabuo mula sa katapatan, pag-aaruga at pangalawang pagkakataon. Sa pagtatapos ng gabi, nakatayo si Hiraya at Bayani sa balkonahe. Tanaw nila ang mga batang naglalaro sa bakuran. Masaya ka ba? Tanong ni Bayani. Sumandal si Hiraya sa balikat niya. Oo, Sigurado? hindi perpekto ang buhay ko. Wala namang perpekto. May mga alaala pa ring masakit. Alam ko. May mga araw pa ring natatakot ako. Nandito ako. Gumiti si Hiraya. Pero ngayon, kapag naiisip ko yung nakaraan, hindi ko na nakikita ang babaeng iniwan. Ano nakikita mo? Isang babaeng natutong pili ng sarili niya. Hinalikan ni Bayani ang noon niya. At ako, Tumingin siya dito. ang lalaking hindi dumating para iligtas siya. Masakit naman. Hayaan mo kong tapusin. Sige.
Ang lalaking lumakad sa tabi niya habang nililigtas niya ang sarili niya. Napangiti si Bayani. Mas gusto ko yon. Sa ibaba, sabay-sabay na sumigaw ang mga bata. Nanay Hiraya, Tatay Bayani, picture na! Papunta na! Sigaw ni Hiraya. Bago sila bumaba, muling hinawakan ni Bayani ang kanyang kamay. Hindi dahil baka matumba siya, hindi dahil mahina siya, kundi dahil pinili nilang harapin ang bawat susunod na araw na magkasama. At sa wakas, ang tahanang minsang puno ng mga lihim ay napuno ng liwanag. Hindi natin kontrolado kung paano tayo sasaktan ng ibang tao. Ngunit nasa atin kung paano tayo babangon. Ang pagtataksil ay hindi sukatan ng halaga ng taong niloko. Salamin iyon ang mga desisyon ng taong gumawa nito. Ang tunay na paghihiganti ay hindi palaging pagsira sa taong nanakit sa atin. Minsan, ito ay ang pagpili ng katotohanan, pagkuha ng hustisya, pagtulong sa kapwa, at pagbuo ng isang buhay na hindi na kontrolado ng sakit. Ang paghilom ay hindi mabilis. May mga araw na babalik ang takot. May mga pagkakataong mahihirapan tayong muling magtiwala. Ngunit hindi kailangang maging ganap na magaling bago tayo maging karapat-dapat sa pag-ibig. At ang tunay na pag-ibig ay hindi dumarating upang iligtas ang isang taong mahina. Dumarating ito upang samahan ng isang taong matapang habang muli niyang binubuo ang kanyang sarili. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!